Opong has intensified into a tropical storm. Now let's get the latest from Pag-asa weather forecaster, Lian Loreto. Lian? Magandang umaga po sa ating lahat. Pagkatapos nga po nitong Super Typhoon Nando, meron naman po tayong binabantayan na bagong bagyo. Ito po si Tropical Storm Opong na nasa layang 855 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, meron po itong dalang hangin na abot sa 65 kilometers per hour at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At sa ating po nakikita ay posible pa po itong mag-intensify bilang isang severe tropical storm category earliest po sa Friday. At sa ngayon nga po nakikita natin na magpapatuloy po itong sa kanyang northwestward na motion at posible nga pong maapektuhan or maging close approach dito sa Metro Manila posible po by Saturday. Kaya para po sa ating mga kababayan ay mag-antabay po tayo sa mga updates galing dito sa Pag-asa at maghanda na po sa posibilidad na tayo po ay magkaroon ng mga flash floods at landslides ngayong weekend. Sa ngayon naman po ay southwest monsoon naman ang nakakaapekto dito sa may western sections ng Luzon pati na rin po sa may Visayas at magdadala ng up to 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila naman at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero sa Visayas at Mindanao area, expect naman po natin ang mas maliwalas na panahon, liban na lamang sa mga isolated or localized thunderstorms. At yan lamang po ang latest galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Lian, I am taking a look itong monitor ng track ng bagyong Opong na binanggit mo dadaplis sa Metro Manila. If this happens, if this scenario happens, what kind of winds do we expect and rainfall? Ito pong sa winds natin in-expect, posible po kasi mag-severe tropical storm categories yung mas malalakas po yung ating mga hangin na i-expect dito sa Metro Manila. Kaya posible po ito makatopol ng mga billboards to. So ganun po na mga hangin ang pwede nating i-expect. Sa rainfall naman po, sa ating nakikita ay malalakas din po yung ating mga pag-ulan. Una po yung makakaranas nitong mga pag-ulan na ito ay dun po sa may Eastern Visayas area, pati na rin po sa may Bicol region at sa may Southern Luzon. Earliest nga po ay by Friday, so naghanda na lamang po tayo sa ating mga kababayan. Ito bang si Opong ay yung paglakas niya ay dahil din sa habagat? Ito pong si Opong ay lumalakas po ito dahil nandun pa po ito sa may Philippine Sea area, so mainit po yung ating mga karagatan at yun po yung nagfu-fuel ng ating bagyo at mas lumalakas po ito habang kumukuha po ito ng moisture doon sa Philippine Sea. Pero sa paglakad niya dun sa magiging maapektuhan niya na area, may posibilidad ba na humina siya? Habang binabagtas niya po or maka-encounter na po ito ng terrain ay posible po itong humina. Kaso nga lang po ay magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan nito at dahil nga ay konting terrain lamang po yung itong madadaanan nito by that time. So expect na lamang po tayo ng heavy rainfall pa rin habang binabagtas nito ang Bicol region. Lian, I understand we're in the transition phase to going to kasi bare months, no? So ano impact nitong transition phase kay Opong and other storms na papasok sa Philippine area? Sa ngayon po ay ina-expect naman po natin na mas marami po nga yung mga bagyo na ating inaasahan sa second half of the year, So expect pa rin po natin na meron pa rin po tayong mga bagyo until December at sa ngayon nga po ay posible pa rin ang mga track po ng mga bagyo natin ay dito na nga po sa may central Philippine area. So ganun po yung ating expectation. Central Luzon? Is that what you mean, Lian? Sa Central Luzon, karamihan? Hindi po, sa may Central Philippine area po. So dito po sa may Bicol regions, may Eastern Visayas, pati na rin po sa may Southern Luzon. Okay. Meron pa ba tayong nakikitang iba pa sa ating weather system sa papasok sa ating Philippine Area of Responsibility?
Sa ngayon naman po, wala pa po tayong binabantayan na other na sama ng panahon within the PAR. Ngunit magantabay na lamang po tayo by next week kung meron pa pong mabuo dito po sa ating PAR. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Pag-asa Weather Forecaster, Leanne Loreto.